dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Meron pa ako yung sa INC naman, tinanong naman niya sa akin na saan daw mababasa na ang Espiritu Santo ay God Almighty. Ang sabi ko, sa Acts sa mga gawa 5:3 hanggang 5, bago atong sabi niya, kung yan tatanggapin mong Diyos, tatanggapin mo rin yung sinabi ni Kristo na lahat ng sinugo niya lahat ay hindi tumatanggap ng ano ba yun, ng sa mga sinugo niya ay hindi rin si Jesus na tatanggap. Ibig sabihin Diyos na rin daw yun. Ano pong pwedeng i-counter doon, bro, dyan daw? Fallacy yun, bro. Red herring fallacy yun. Yung ganong uri ng fallacy, red herring fallacy yun. Pag sinabing fallacy, bro, invalid argument. Argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. So, sayin ko lang kung ano yung red herring fallacy, no? Different types of fallacy. Red herring fallacy, ganito. This fallacy involves diverting attention away from the main issue by introducing an irrelevant topic or argument. Yung ginamit ng INC na biglang tumakbo sa Lucas 16, ang sinugo niya ay mga Diyos na rin, red herring fallacy yun. Kumbaga, panluloko yun. Ministro ba nagturo? Ministro? Manluloko yun. Bakit? Hindi yan ang konteksto. Ngayon, ang sabi sa gawa, doon sa gawa, kapag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, nagsinungaling ka sa Diyos, hindi sa tao. Kaya ibig sabihin, Diyos yung Espiritu Santo. Kasi kapag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, nakapagsinungaling ka sa Diyos, Diyos ng Espiritu Santo. Dahil Diyos, Almighty. Wala namang tunay na Diyos na hindi Almighty. Pati nga si Kristo nga, Almighty nga si Kristo eh. Kaya yung, yes. Ako ang sasagot niyan. Ganito bro, no? Kung anuin ng mga INC na litra por litra, wala namang mababasa talaga na sinabi ng banal na Espiritu na siya God Almighty. Pero hindi man yan ang argumento kasi kahit sila wala mang mababasa na si Manalo ang sugo na binanggit sa Isaiah. So tanggap nila ang argumento bro na kahit hindi nababasa basta papatunayan mo na yan ang pinapatungkulan, paniniwalaan nila yan. Kahit hindi mabasa, hindi nila yan argumento talaga na kailangan mabasa lang ang paniniwalaan. No, kahit sila alam nila na walang binanggit sa Bible na si Felix Manalo ay anghel sa sikatan ng araw. Walang ganun. Pero pinaniniwalaan nila based sa kanilang pagbabasa sa Bible. So, gagamitin natin ang kanilang argumento. Ang God Almighty, nagpakilala yan sa Old Testament na si Yahweh. Basahin natin ba dyan ang 3:14-15 ng Exodo ba dyan do? Ano ang pangalan na i-revealed ni Yahweh bro? O ng Diyos? Ayan, Exodo 3:14-15. Okay, Exodo 3:14 hanggang 15. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na isinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na isinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalan itatawag nila sa akin magpakailanman. Bradrek, based sa narinig mo, ano ang pangalan ng Diyos, Bradrek?
Yung ako nga po, Si Yahweh. Yahweh po. Si Yahweh. So si Yahweh is mighty God, hindi. Mighty God po. Ayan, salamat. So, tingnan natin ang isa sa utos ni Yahweh. Pakibasa dari dyan doang Isaiah 6:8 hanggang 10. Isaiah 6:8 hanggang 10. Oo. Eto naman. Ito, sabi ganito. Lang ha. Yan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabing, sino Kaninong ang tinig, bro? Brother, kaninong tinig? tinig ni Yahweh, bro? Tinig ni Yahweh. Okay, patuloy. Tinig ni Yahweh. Sabi dito, sino ang aking ipadadala? Sino ang papahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Hanggang 10, bro, hanggang 10. Patuloy mo. Hanggang 10. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa, kundi bakay magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Ay, maraming salamat po dyan, Brother Rick. Sabi sa narinig mo, bro, ano ang utos ni Yahweh, bro, na sabihin sa mga tao? Yung kahit iparinig man na iparinig, hindi nila parang binulag po. Yan. Sino sa tingin mo ang Yahweh na yan? Ang Diyos po. Kaya nga, sa Katoliko kasi, tatlo ang persona ng Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. I-guess mo lang, hulaan mo lang. Sino sa tatlong persona ang Yahweh na yan? Yung Ama po. Ang Ama. Okay. Basahin nga natin ba dyan doon ang sinabi ni San Pablo kung sino ang Yahweh na yan sa Gawa 28, 25 hanggang 27 ba dyan doon? Gawa 28. 25 hanggang 27. Okay. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa Sino, bro? inyong mga Espiritu Sino, Santo, bro. Espiritu Santo, patuloy. Sa inyong mga ninuno sa magitan ni Propeta Isaias. Sino propeta? Isaias. Isaiah. Anong sinabi, bro? Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo na makikinig ngunit hindi kayo makakaunawa. At titingin kayo na titingin ngunit hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Tinakpan ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakita sana ang kanilang mga mata. Makakarinig ang kanilang mga tenga at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip at magbabalik loob sila sa akin at sila ay aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Brother Rick, yan ba yung sinabi ni Isaiah sa binasa natin kaganina? Yes po. Ngayon, sino yung Yahweh na binanggit ni Isaiah na sinabi ni San Pablo? Sino yon? Si Yahweh po. Kaya nga, sino yung Yahweh na yun na sinabi ni San Pablo? Ang Ama po. Oy, basahin mo nga ulit ba dyan doon 28, 25, 27, 26, 25, 26. Yun yata narinig. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno. Sino ba? Espiritu Santo. Yung Yahweh na nag-utos kay Isaiah ang Espiritu Santo, hindi ang Ama. Kaya, sino yung Espiritu Santo na nag-utos sa kanya? Si Yahweh o hindi? Si Yahweh po. Si Yahweh. Yung Yahweh na nagpakilala kay Moises, Almighty God, hindi? Almighty God po. So, ang Holy Spirit is Almighty God. Yes po. Yes. So, ganyan ang pagpapaliwanag, bro. No? Huwag palagi letra por letra. Kasi kahit sila, bro, wala silang mababasa na si Felix Manalo ang angin sa sikatan. Pero naniniwala sila dahil ipapaliwanag nila sa'yo. So, in same manner, papaliwanag natin sa kanila kung bakit Almighty God ang Holy Spirit. Dahil siya si Yahweh, siya ang nag-utos kay Isaiah at kinonfirm ni San Pablo na yung nag-utos kay Isaiah ay ang Espiritu Santo. Okay? Thank you po sa sagot. Thank you po. God bless. Thank you. Okay.